Good morning from our makalat na bahay. So we will have storytelling for today. Yan. So ito yung bahay dapat namin. Kung bakit dapat meron siyang story. Yan. Tapos meron kaming construction going on there. Teka lang, lalabas ako. Yan. Excuse me. Baka lumabas yung mga aso. Okay, so ang lot na ito ay sa mama ko. So siya ay heir ng lot. Ang nangyari, itong bahay na to na pinatayo namin ng 2022, nag-decide lang sila kung saan itatayo yung bahay. Ngayon, dahil marami kaming dogs and cats at gusto namin malagyan ng fence yung buong property na doon sa baba para makatakbo yung mga aso. So nagpa-land survey kami. So ang nangyari, yung land survey, yung buong bahay ay nasa labas ng lot namin. So gusto ko ipakita sa inyo. So ang boundary, halimbawa ng lupa, ewan ko kung nakikita ninyo, itong lata na yan, yan. So, yung lata na yan, pababa doon. Yan. So, yan yung boundary ng lupa. At yung bahay, ay labas na labas sa boundary. So, ito yung lupa ng mama ko na dapat nandito yung bahay namin. So, mabait naman yung owner, yung kapitbahay, kamag-anak din namin. Sabi niya na dahil nga bundok itong lugar namin, hindi na niya kailangan yung lot. We can live ng peacefully dun sa 300 square meters in total na parang lupa at saka fence na ginawa namin. Pero in the long run, looking forward sa future, parang hindi masyadong advisable yung ganun. Baka in the future yung mga anak gusto nilang tumira dito, or baka sa future ma-develop to, gustuhin na nila yung lupa, hindi kami makatapos ng bahay. Kaya yan, nagpapatayo kami ngayon ng bahay na halos kagaya nung old house namin. Meron din siyang hanging na porch. Yan. So ito, it will be smaller than the house. Yan. Tapos yung kabilang border na andun. So ito, pwede na namin siyang i-fence. Kasi na-survey na, 2 beses siya na-survey para ma-check kung tama talaga. So ito yung problema dito sa rural areas. Kaya kung halimbawa meron kayo nakita na lot for sale, yung mga subdivided lots, tingnan nyo muna talaga yung lot title, yung lot number. I-check nyo sa munisipyo kung meron bang issue, kung nasaan siya sa mapa, ipa-land survey nyo. Kasi maraming ganitong nangyayari. Napakadaming kaming kakilala na yung lot nila sumobra, yung bahay nila nasa labas, pero hindi na nila inaayos. Kaya ngayon, kung bibili kayo ng lupa, lalo na sa mga ganitong areas, mga mura lang, minsan bumibili sila ng lupa na ano lang, yung napag-usapan lang nila, wala silang kasulatan, o kaya kasulatan pero walang abogado. So, yun, magiging malaking problema yon in the future. Ito na yung mga materyales namin. Yun yung boundary, yung line doon. Yan, tapos yung kapitbahay namin, nagtanim na rin ng mga saging. Yan. So, hindi na namin inano yung iba, pinatay yung iba kasi nagbubunga na. Yan. So, yan lang. Sa mga coming vlogs na gagawin namin, i-vlog namin yung the rest ng construction ng bahay. Walang pasok ngayon kasi
Election Day, May 12. Kung tatanungin niyo kung anong gagawin namin sa luma naming bahay, gigibain namin. Yes, sayang talaga siya kasi nakailang hundreds of thousand na yan. Pero gigibain namin kasi kukunin namin yung mga kahoy. 2 years pa lang sila, napakaganda pa. Yung mga pillars, mga semento, gagawin namin panambak. At saka isa pa, yung building permit ng bahay, lilipat na sa bagong bahay. Yan. So, kailangan may isang structure lang or building lang na nakatayo. Kasi kung dalawa, dapat dalawa din yung building permit. So, yan, medyo magulo pa yung, hindi medyo, magulong-magulo pa yung bahay namin because of the materials. Hindi na rin kami repair ng bahay kasi it's for nothing. Yan. So, marami pa kaming kalat, marami kaming materials. Yan. Yung gate namin, labas din. Labas din siya sa more than half, less than half ng gate namin ay labas sa lote. Ito yung, yan. Ito yung boundary. Pupunta doon. Nandito yung muhon ng lupa. Nasa labas ng gate. Yan. So, ito yung magiging fence namin sa future. So, yan. Aabutin pa kami ng siguro mga ilang buwan pa. Mga materials. Yan. Okay. Thank you for watching.